For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. The government increased its debt payments to 1.86 trillion pesos as of October, paying more than 90% of its obligations for 2024. Isang tanong ang bumabalot ngayon. Bakit si PBBM lang ang nakakagawa nito? Nakakakuryos, hindi ba? Sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas, tila may isang pangalan na muling nabibigyan ng bagong sigla ang ekonomiya, nakakapag-ayos ng utang ng gobyerno at tila sinusundan ang yapak ng kanyang ama, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba sa lahat ng naging leader mula noong panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr., tila si PBBM lang ang nakakagawa nito? Ano ang sikreto niya? At higit sa lahat, paano niya ito nagagawa sa kabila ng tila imposibleng sitwasyon binang pambansang utang noong panahon ng martial law? Oo, lumaki ang utang noong panahon ni Ferdinand E. Marcos, pero ginamit ito para sa malalaking proyekto tulad ng mga dam, kalsada, ang Pan-Philippine Highway mula Apari hanggang Hulo at iba pang mga infrastruktura na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Subalit matapos ang kanyang administrasyon, naging iba ang usapan. Sa ilalim ni President Cory Aquino, lumubo ang utang. Gayon din sa administrasyon ni Ramos, Estrada at Macapagal Arroyo ay umakyat pa rin ito. Hindi rin ito naawat sa ilalim ni Pinoy at lalo pang tumaas noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Build program. Kaya nga maraming nagsasabi, hanggang kailan tayo magbabayad ng utang? Pero ito na nga ang nakakagulat. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila unti-unti nagiging posible ang imposible. Sa datos mula sa Bureau of Treasury na itala na ng administrasyon ang pagbabayad ng 91.6% ng kabuuang utang para sa 2024, isang record na mahirap pantayan. Sa simpleng salita, hindi lang utang ang binabayaran ng administrasyon, binabawasan din ito ang pasanin ng susunod na henerasyon. Hindi lang basta bayad utang, kundi pinapababa rin ang interes. Sa loob ng 10 buwan, ngayong taon, ang nailaan, 1.22 trillion pesos ang nailaan para sa amortization, isang 27.3% na pagtaas mula noong nakaraang taon. Ang interes lumago ng 23%, ngunit ito'y bahagi ng mas malawakang plano para maibsan ang pangkalahatang utang. Ngayon, balikan natin ang mga nakaraang administrasyon. Bakit hindi nila ito nagawa? Ang totoo, nagkaroon din sila ng pagkakataon, pero tila kulang ang political will o tamang estratehiya. Pero sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na may sistema at disiplina. Kaya't marami ang nagtatanong, ito ba ang pamana ng isang Marcos? Pero teka, paano niya ito nagawa? Ano ang kakaibang formula na ginamit niya na hindi naiisip ng iba? Paano na ibabalik ang tiwala ng lokal at dayuhang kreditor habang napapanatili ang pang-ekonomiyang kaayusan? Ang sagot, ang pagpapatuloy at pagbabago. Sa simpleng salita, nagkakaroon ng continuity sa mga magagandang programa ng naunang administrasyon tulad ng Build program ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero may dagdag na reforma sa fiscal management. Tila natutunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang simpleng pagbabayad ng utang ay hindi sapat. Kinakailangan ang mahusay na pagpaplano, tamang alokasyon ng pondo at tiwala mula sa mga Pilipino. Kaya kung iniisip mong pare-pareho lang ang mga naging Pangulo ng Pilipinas, mag-isip kang muli, kaibigan. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang tila sumusunod sa yapak ng kanyang ama na may layunin, na may malasakit at higit sa lahat na may disiplina para sa isang mas maliwanag na bukas, ang bagong Pilipinas. Ngayon, masasabi mo na bang si Pangulong Bongbong Marcos lang talaga ang makakagawa nito? Ikaw ang magdesisyon, kaibigan. Tulad ng ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang maayos na pamamahala ng utang ng bansa ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Ito ay isang anyo ng pagmamalasakit at responsibilidad na dapat nating tularan. Ang pagbabayad ng utang ay isang espiritual na gawain ng katapatan
at ipinapakita nito ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa, pananagutan at pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bayan.